Hello po at magandang araw po sa ating lahat. Muli po akong bumabati sa mga manonood at gustong masubaybayan ang aking kwento, ang aking istorya o ang aking mga eksena ng buhay. Kaya naman sa araw pong ito ay pagpapatuloy ko po ang aking kwento na kung saan ay merong kwenta na mapupulot at magiging motibasyon at para magpatuloy tayo sa ating buhay. Muli kong binabati ang Senyar, Ladignon, Paras, Abisamis, lahat ng aking mga kamag-anak sa Nueva Ecija, at ganun din binabati ko po ang mga kapamilya ng aking asawa, lahi ng Sahot, Lebrilla family. Kaya naman sa araw pong ito, nais ko pong ipagpatuloy na ang aking buhay ay mayroong magandang plano ang Diyos. Katulad ng sinasabi ko po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope and a future." Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Nais niya na tayo ay magkaroon ng magandang bukas, hindi lamang sa kasalukuyan kundi sa hinaharap ng ating buhay. Alam niyo po, noong aking buhay ay puro ups and down, ipinadala ng Panginoon ang isang tao na gagamitin para po ako ay makabalik sa ating Panginoon. At nang makilala ko po ang taong ito, walang iba kundi ang aking kapartner, Christian partner, kabiyak ng aking puso. Talagang nabuo ang aking buong pagkatao. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Akala ko puro kaibigan na lang ang aking ma-encounter sa buhay. Kasi sa tuwing ako ay manliligaw, ay laging bigo, sawi. Pero nang dumating ang taong ito na ipagkakaloob sa akin ng Panginoon, walang iba kundi si Melanie Senyar. Ito po ang aking pang-asawa ngayon sa kasalukuyan. Ang dalaga po siya ay Melanie Sahot Lebrilla po ang kanyang pangalan. Kaya salamat sa Panginoon, nakala ko ay tatanda po akong binata at hindi magkakaroon ng pamilya. Ngunit iba talaga ang plano ng Diyos kaysa plano po natin. Iba ang isip ng Diyos kaysa sa kaisipan po natin. At makikita po natin ang Diyos ay talagang kakaiba ang mga ginagawa sa ating buhay. Alam niyo po, nung time po na yon, nung siya ay pumapasok na po sa opisina po namin, talagang andun po yung tibok ng puso. Kaya lang, pinigilan ko po yun. Kasi nga sa dami kong na-experience na kabiguan, baka na naman ako'y muling mabigo at masaktan. Ngunit, dumaan ang mga panahon at mga araw, inimbitahan niya ako sa isang church para umattend. Ang pangalan po ng church na ito ay Jesus Christ the Life Giver Ministry. At dito na nga po, inirestore po ng Panginoon ang aking relasyon sa Kanya. Kaya salamat sa taong ito, walang iba kundi si Melanie Lebrilla na ngayon ay aking kapartner, aking asawa, na kung saan ay talagang pinagpala ng Panginoon at pagpapalain pa. Kaya binabati ko po ang aking asawa na kung saan ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya ay naniwala at nagtiwala sa aking buhay. Hindi po ganun kadali. Marami po kaming pinagdaanan hanggang sa kami ay maging kami. Nagsimula po kami sa pagkakaibigan dahil nga takot na po ako na manligaw. Hanggang sa umaattend na po ako ng Bible study kasama po niya. At pinipilit ko po na hindi maging wrong motive sa pag-attend ng gawain ng Panginoon. Ngunit ganun din po ang kalalabasan. Dahil nga po ako'y binata, siya ay dalaga. Doon po, hindi po agad ay niligawan ko po siya, hindi po. Meron po siyang ipinakilala sa akin na isang babae, ngunit hindi rin po kalooban ng Panginoon, kundi nagkaroon po ng mga proseso ang aming buhay hanggang sa
merong isang pulis na nagtanong sa akin kung crush ko ba si Lani o may pagtingin ba ako kay Lani, at ang naisagot ko po ay oo. Nasukol niya po ako at nasabi ko po yon na oo. Alam niyo po, hindi po biro yung pinagdaanan. Marami pong hindrance, obstacle para maging kami. Ngunit kapag kakalooban po ng Panginoon, ang salita ko lamang binitiwan po sa Kanya. Sa mata ng tao, hindi tayo bagay. Ngunit sa mata ng Diyos, tayo ay bagay. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon dahil siya ay naniwala, nagtiwala. Bagamat ako hindi, kung titingnan ay hindi katiwa-tiwala. Alam ko po parang tatawa po kayo. Talagang kung kami ay titingnan, hindi po talaga kami bagay sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, dahil ang Panginoon ay walang itinatangi, walang discrimination, hindi katulad ng tao. Iba ang kaisipan ng tao sa Diyos. Iba ang puso ng tao sa Diyos. Kaya nakita ko po doon ang malaking pag-asa ay wala sa kapwa, kundi nasa Panginoon. Kaya salamat sa aking asawang ito na kung saan ay nagtiwala. At ngayon po ay meron na po kaming 3 anak. Ang pangalan nila ay Ebenezer, Melchizedek, and Moriah. Alam niyo po, ang kanilang mga pangalan ay kinuha po namin sa Bible o sa salita ng Diyos. Kaya salamat dahil mangyayari ito sa kanilang mga buhay, ang kanilang mga pangalan. Ang ibig po sabihin ng Ebenezer, yung pangalan po ng aming panganay ay God is our strong help. At ang Melchizedek, yung pangalawa po namin, ay the servant of the Most High God. Kaya itong anak kong ito ay maglilingkod talaga sa Panginoon. At ang Moriah, ang ibig po sabihin ay God will provide. Alam niyo po, ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi ko po ikukwento kung ano po yung mga hindrance na aming pinagdaanan. Parang magiging kami, parang hindi. At alam nyo na po ang ibig ko sabihin. Nais ko din pong batiin ang aking biyanan na pumayag ng ang hingin ko ang kamay ng aking kapartner na ipagkakaloob ng Panginoon. Salamat po sa aking biyanan na ang kanyang pangalan ay Lourdes Lebrilla. Binabati ko po ang aking mahal na biyanan. Salamat po sa inyo, sa inyong pagpayag, sa pag-iisang dibdib po namin ng iyong anak. At alam ko po, maligaya rin po kayo kasi nabigyan po namin kayo ng 3 apo. At alam niyo po, nakapag-retired po ako ng 2012 sa aking serbisyo bilang non-uniform personnel ng PNP. At yun po yung aking istorya. At napakabuti ng Diyos dahil kahit ako ay retired na, optional, sa edad na mga 41 or 42, nakapag-retired na po ako dahil sa tawag ng tungkulin sa aking 3 anak. Kasi magkakaroon po kami ng kasama sa bahay, mawawala, mawawala. Kaya nagdesisyon po kami ni Mrs. na ako po ang umalis sa serbisyo at siya yung maiwan. Kasi ako po hanggang doon na lang, hindi na po ako mapopromote at si Mrs. ay meron pang chance at pag-asa na siya ay mapopromote. At hanggang ngayon po ay nasa serbisyo pa po siya. Siya po ay isang pulis. Kaya nga po sinasabi ko po, sa paningin ng tao, hindi kami bagay. Kasi imagine, isang janitor, isang utusan, isang boy ay mapangasawa na isang policewoman. Kaya hindi po ako nahihiya. Ipinagmamalaki ko po at ipinupuri ang Diyos na kung saan pinag-isa po kami, hindi ng tao kundi ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako at nagpupuri sa Panginoon na kung saan walang imposible sa Diyos. Ulitin ko po, walang imposible sa Diyos. Magtiwala ka lang, umasa ka lang at manampalataya ka sa Panginoon. Gagawin niya ang best para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat. Saan ka pa? Nakita ko po sa aking paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi po, ngayon sa kasalukuyan po, ako po ay nagpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Na kung saan,
Hindi man biro ang paglilingkod, pero alam ko po napakalaki ng benepisyo at pakinabang. Una, maayos na pamilya. Pangalawa, maayos na pagkatao. At sa mga sumusunod, ang pagpapala ng Diyos ay makakamtan. At hindi lamang po yun, merong pambuhay na walang hanggan. Kaya alam niyo po mga kapatid, itong aking istorya ng buhay, eksena by eksena, ay hindi po biro. Sa aking pagpapatuloy, nakapag-retired po ako at nakita ko pa rin ang kamay ng Diyos, makapangyarihang kamay ng Diyos, na kami ay pinagpapala at pinagpapala. Hindi man ika nga napakarangyang buhay, pero nakita ko po ang kapangyarihan ng Panginoon, yung himala ng Diyos, na kung saan hanggang sa kasalukuyan kami ay sama-samang naglilingkod at maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nakita ko po si Joshua, sabi niya sa Joshua chapter 24 verse, I think ganun po, sa book of Joshua, nalimutan ko po, pero sabi niya, me and my household, we will serve the Lord. Yun po ang mahalaga, na ang buong pamilya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sa kasalukuyan po, ang aming mga anak ay tinuturuan po namin magbasa ng Bible, manalangin, at nagagawa na po nila ito. Kaya salamat sa Panginoon dahil kami ng aking kapartner o ng aking asawa ay talagang binigyan ng puso na kung saan ay maglingkod sa ating Panginoon. Parehas po kami na ginagamit mightily ng Panginoon sa gawain na ipinagkaloob niya at ipinagkatiwala sa amin. Nawa tulungan kami ng Diyos na magawa at masunod namin ang kalooban ng Diyos, dahil alam po namin ang Panginoon ang siyang tutulong at tutulong sa buhay po namin. Wala na pong iba. Siya ang aming sandigan, siya ang aming kanlungan, siya ang aming pinaka makapangyarihan Diyos na aming pag-asa noon, ngayon, at magpakilanman. Kaya hanggang sa dulo ng aming buhay o ng aming hininga sa mundong ito, ay katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, na ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya wala na po tayong hahanapin pa. Alukin man tayo ng mundong ito ng mga anumang bagay, hindi po ito sapat at karapat-dapat para ipagpalit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya minsan pa nais ko pong ibahagi po sa inyo ang aking mga eksenang ito, na kung saan sa aking pagpapatuloy ay tayo po ang makikinabang sa ating ginagawa para sa ating Panginoon. Alam niyo po, habang ako ay nagpapatuloy sa aking kwento na eksenang ito, ngayon po ay ang aming mga anak ay grade 1, grade 3, and grade 6. At nakita naman po namin na talagang dahil nga si Mrs. ay mayroong knowledge, wisdom na ipinagkalooban Diyos, buti na lang nagmana sa kanya ang aming mga anak. Hindi po sa akin, no? Kasi kung sa akin, medyo nakita ko po, slow learner po ako, pero kaya 7 years ko po natapos ang college. Kasi nga po, working student po ako. Bagamat nung elementary, puro palakol po ang aking grades. At noong ako ay high school, nagkaroon po ako ng crush, ay talagang puro line of 8 na po ang aking grade po nung ako ay high school. Kaya lang, napatigil po ako ng matagal, kaya noong ako ay mag-college, talagang nangangapa po ulit po ako. Hindi po ganun agad nakaka-recover dahil para po muli akong grade 1. Pero salamat sa Panginoon, kahit 7 taon ko pong natapos ang aking pag-aaral sa Laguna College of Business and Arts, talaga namang andun yung tiyaga, pagsisikap, pangarap na makamtan ang mga bagay na inaasam for the glory of God. Alam niyo po, ang sarap kapag ka nasa Panginoon ka, yung empty, nagkakaroon ng full o kabuuan. Ika nga,
nawawala yung uhaw at gutom sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Si Jesus lamang, ang ating Panginoong Kristo lamang ang siyang kabuuan ng ating buhay. Pinapakilala ko po siya sa inyo na ang ating Panginoong Kristo ay isang napakalaking pag-asa sa ating buhay. Wala na pong iba. Hindi po kayang tugunan ng pera, ng anumang bagay sa mundong ito ang ating mga kakulangan, kahungkagan, lahat ng bagay na parang hinahanap natin at magpapaligaya sa ating pagkatao at hahanapin natin ang kapayapaan ay hindi po natin matatagpuan. Why? Kasi sabi ng ating Panginoong Kristo, siya ang daan, sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At sabi niya pa po doon sa kanyang salita, iniimbitahan niya po tayo sa Matthew 11:28 na kung tayo ay mga nangapapagal, nabibigat ang lubha, at anuman ang ating kalalagayan, nasa Kanya ang kagaanan, kapahingahan, at mararanasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya according to John 10:10. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay. Nag-iisang Diyos na kung saan isinilang sa mundong ito, nagkatawang tao, 100%. Nagkaroon siya ng flesh. From spiritual to physical world. At makikita natin, ginampanan niya ang kanyang gampanin para ipakita sa tao kung gaano kabuti ang Ama, kung gaano minamahal ang sanlibutan o ang mga tao. Kaya naman, salamat sa Panginoon dahil nasa Kanya ang lahat ng ating hinahanap. Lalo sa kasalukuyan, makikita po natin maraming hinahanap ang tao, ngunit hindi matagpuan. Kaya naman, sabi sa salita ng Diyos, ang kumakatok ay binubuksan. Ang humahanap ay nakakasumpong. Ang humihingi ay binibigyan. Kaya kapatid, ano pa hinihintay po natin? Katulad ko, ako ay pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa kawalan, nagkaroon. Mula sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan. Mula sa ilalim ng sumpa, inilagay ako ng Panginoon sa ilalim ng Kanyang biyaya. Kaya naman ako'y umaasa, nagtitiwala at nanampalataya na ako ay hindi nasusuntok sa hangin, kundi ako ay magpapatuloy at magpapatuloy sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman, kung ipagpapatuloy ko pa po ang aking istorya o ang aking eksena by eksena, ay nakita ko po ang kabutihan ng Diyos. Sa kasalukuyan, kami ng aking asawa o ng aking kapartner sa Panginoon ay gumagawa at ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. At dalangin po namin palagi na ang aming mga anak ay talagang magpatuloy at magpatuloy pa rin sa gawain ng ating Panginoon. Nawa, ma-guide po namin sila, ma-nurture namin sila, maturuan namin sila ng pagkakilala sa ating Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, ang kanyang pinakananais ay makilala pa ng lubusan ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo man, pwede po nating naisin po yun, na hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito para tayong estudyante na naghahanap at uhaw sa karunungan, hindi lamang karunungan ng mundo, kundi karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya minsan pa, inihikayat ko po kayo mga ka-estudyante ko sa ating pag-aaral na ito na ang plano ng Diyos ay napakaganda sa buhay ng tao. Nawa hindi po tayo madaya ng kaaway ng Satanas. Na kapag tayo nagkaroon ng problema, ang solusyon ay putulin, kitilin ang ating buhay. Katulad ni Judas, katulad ng maraming tao na kung saan yung espiritu ng pagpatay sa sarili ay mawasak, mawala. Kundi lalong tumatag, tumibay dahil meron Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Habang may buhay, sabi nga, may pag-asa.
Mahirap na lamang kung talagang ang buhay ay natuldukan na. Mahirap kung ang buhay ng tao ay matuldukan sa kasalanan. Yun po ang napaka-miserableng buhay ng tao. Naghirap ka na sa mundo, maghihirap ka pa sa kabilang buhay. Nawa, ito ay isang reminder sa atin na kung saan ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay magpakatatag, maging matapang, malakas ang loob, na labanan ang hamon ng buhay. Alam niyo po, kung ako po ay sumuko sa aking mga pinagdaanan, hindi ko po makakamtan ang magandang plano ng Diyos sa aking buhay. At sa kasalukuyan, marami pa pong ipagkakaloob ang Panginoon. Kaya inilagay sa aking puso at isipan ng Panginoon, anak, huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Meron pa akong magandang plano sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Nawa, tulungan ako ng Panginoon sa magandang planong ito ng ating Panginoon. Kaya wala po akong ibang itataas, papupurihan, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin, paglilingkuran, kundi ang Panginoong makapangyarihan lamang. Yahweh ang kanyang dakilang pangalan. Kaya naman sa araw pong ito, makilala niyo po ng lubusan din ang ating Panginoon, na kung saan sasabihin niyo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila. Siya ay karapat-dapat paglingkuran at sambahin, mahalin ng ating buhay. Why? Kasi hindi po tayo nilikha ng Panginoon para pahirapan, pagdusahin, bigyan ng mabibigat na suliranin. Hindi po. Kabaligtaran po ito sa nais ng Diyos sa ating buhay. Inireveal ng ating Panginoong Kristo sa John 10:10 na naparito lamang ang kaaway para mandaya, pagnakaw, magwasak, at pumatay ng buhay ng tao. Reminder po yun, mga kapatid. Ngunit ang pangako ng ating Panginoong Kristo sa John 10:10, nais niya tayong bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Alam niyo po, tingnan po natin ang buhay natin sa nakaraan, sa kasalukuyan. Lalo't higit tingnan natin ang ating hinaharap. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi na po siya nakatingin sa ating nakaraan. Siya po ay nakatingin sa ating present and future life. Kasi sa kasalukuyan, pwede kang magdesisyon na kung saan ay tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Upang maranasan natin yung kanyang mga pangako. Kasi ang pinakasusi po noon ay tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Hindi tanggapin ang relihiyon, hindi tanggapin ang kung sino pa mang tao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ating mababasa sa salita ng Diyos sa John 3:16. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung salitang manampalataya ay susi po. Ibig sabihin, tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya kapatid, ito ang oras at panahon na ibigay natin sa ating Panginoon. Kaya inihiling ko, tayo po ay mag-comment, mag-like, mag-subscribe para sa kapurihan